May report si Edniel Parosa. Ano Pero report ni Edniel? ito muna lakay, ang Bakit? Navy kasadong magdagdag ng anti-submarine platform at bagong base daw. Alamin natin ang... yung bang may anti-submarine? Yung ba natakot yung ano yellow naman yun, submarine? missile yun. Missile yan. Ay, tama ba ako? Anti ano yan? Ano yung report niya? Ay, ito anti-submarine pala lakay. Anti-submarine. Ito ba yung tinutukoy mo yung sa Russian? Yung yellow submarine. Nalilito na ako sa lakay. Yellow submarine ka kasi. Russian submarine. Ayan. Yung itim, hindi naman yellow yun eh. Hindi, sa Beatles lang yun. Alamin na natin ang report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, target ng hukbong dagat ng Pilipinas na bumili ng dalawang bagong anti-submarine platform bilang bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, nagsumiti na sila ng proposal para sa dagdag na frigate o corvette. Ginawa ni Trinidad ang pahayag matapos amining minimal lamang o limitado ang kakayahan ng Pilipinas na makadetect ng sasakyang pandagat sa undersea warfare o sa ilalim ng dagat gaya ng mga submarino. Sa katunayan, nagulat nga ang AFP ng maispatan sa West Philippine Sea itong Russian attack vessel na UFA 290 noong Nobyembre 28. Paliban sa dagdag na anti-submarine equipment, kinumpirma rin ng Navy na para nitong magtayo ng bagong operating bases sa Luzon at Visayas. Kasunod ito ng pagbubunyag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na naghihintay na lamang sila ng go signal wala sa Office of the President para sa konstruksyon ng bago ring naval base sa Mindanao na matatagpuan o itatayo sa Misamis Oriental. Sabi sa DZRH ni Commander John Percy Arcos, spokesman ng Philippine Navy, nagsisilbing kanlungan ng Army, Air Force at iba pang unit ang inaaral na forward base ng Navy sa hindi pa pinangangalanang lugar sa Luzon at Visayas. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat lakay. Anong klase yung anti-submarine ng Navy? Sa ngayon lakay, mayroon tayong dalawa, yung BRP Jose Rizal na ating warship at BRP Antonio Luna. Pareho itong mayroong anti-submarine capabilities. Ang plano ng Navy ay magdagdag ng dalawa. O hindi man warship, mga corvette din lakay na mas maliliit. Pero just the same, dadagdagan lamang itong dalawang ito. Yan ang proposal ng Navy lakay. Ilan ba yung submarine natin? Meron bang yellow submarine din tayo na may missile? Wala pa tayong submarine lakay pero mayroon tayong submarine program na nasa table yan at hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa nga nagkakaroon ng prusion kumbaga. Pero at least kung wala mang submarine, meron tayong anti-submarine capabilities. Yan ang dine-develop ngayon ng ating Navy. Ayan, hindi ko maisip, tinitingnan ko Edniel. Ayan, kung wala naman tayong submarine, kung barko yan, anti-submarine paano nakikita yung submarine sa ilalim ng dagat? May ano ba yan? Anong capability, anong gadget ang meron dun sa warship para pwedeng targetin yung kalaban na submarine halimbawa? Yun nga lakay, actually kaya nga nagulat ang AFP nang na-detect nila itong Russian submarine kasi aminado sila na kung nakalubog man yan sakaling mang stealth itong Russian submarine at lurking sa ilalim ng dagat, mukhang hirap tayong ma-detect yan. By the time na na-detect yan, yung Russian attack vessel, yan ay nakaibabaw lakay, naka-surface. Kaya sa na-detect ng ating mga radar. Pero kung hindi lumutang, hindi ma-detect. Correct, lakay. Parang gano'n lang ang binabanggit ng AFP. Pero just the same ay yung ating warship na BRP Jose Rizal ay may kakayahang kumbaga tumira ng mga underwater na gumagalaw-galaw. Kaya siya tinawag na may anti-submarine capability. Pero yung detection itself, medyo hirap pa tayo dyan lakay sa ganyang aspeto. Kung wala pang submarine ng AFP, hiramin yung submarine ni Manong Chavit Singson. Ayan. Ang binabanggit lakay parang early this year nabanggit na yan, napalutang na nga yung issue na yan na magkaroon tayo ng submarine program. Pero kahapon sa Camp Aguinaldo press briefing ay muling nabuhay yung usapin na yan at binabanggit na nasa table pa rin yung usapin na magkaroon tayo ng submarine program. Oo naman. Pinapaligiran natin ng submarine, hindi natin bumabuti na detect. Kung hindi na lumutang, hindi natin na-detect. Andyan na pala sa paligid natin. System natin. Hindi pala kaya ng radar system lakay. Pagka nasa ilalim ng tubig, baka hindi kayanin.
Yung radar system natin, napaka-interest naman, yung Air Force, may mga radar yan from Japan na kayang sumakop sa yung papawid at sa surface ng dagat. Pero yun nga, yung ilalim talaga ng dagat ang problema. Medyo minimal pa yung ating capability. Kung ilarawan ng Navy at aminin ng Navy. Ayan. Kailangan pang i-upgrade. Kailangan natin yan maraming muro ami. Ayan. ang bola lang kaya ay nasa mga mambabatas. Ayan, para kung naririnig nila itong mga ganito klase na tila, ay dagdagan talaga yung pondo na modernization ng AFP. Mag-request sila, i-detalye nila. Pagka nakita ng mga congressman, senador natin yan, lalo't may intrusion na ng mga foreign submarine, pagbibigyan yan. Oo, lakay. Lalo pa kahapon ko yung nagkakamali, may senior flag officers at generals bumisita kay Speaker Romualdez at I'm sure natalakayan ang mga modernization na yan. Ayan. Okay. Sana nga meron tayo niyan para hindi naman tayo nagmumukhang kawawa. Okay. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Balik sa inyo, Lakay at Giselle.